Kahit anong bakod ay nangangailangan ng pagmamarka, maging ito man ay bakod mula sa yero, chain link na bakod, metal picket, tabla o foam board. Ito ay madali at simpleng pagmamarka ng bakod. Bihira lang na lahat ay perpekto, pantay na lote na walang nakaharang na mga sagabal. Mas mahirap ang proseso dahil mahaba ang bakod tulad sa amin. Ito ang unang video tungkol sa sobrang tipid sa paggawa at materyales pero maganda pa ring bakod. Kasama ang pagpapino ng paraan ng paglalagay sa paglalagay ng matitibay na post sa lupang madaling umalsa at madali rin ang pag-install ng harang. Ang layunin ay magawa ito kahit ng isang may bahay at madali ring magawa ng kahit sinong baguhang manggagawa. Ang mga taga-subaybay ng mga awit ni Yasha Kosyak ang unang makakaalam ng impormasyong ito, kaya pag-usapan natin ito. Kamusta sa lahat? Magsisisimula ako sa pinakadulong post ng harapang bakod. Doon, gamit ang clamp, ikinabit ko ang kableng may diametron 3 mm. Sa kabilang banda naman, sa post na itinuring na panulukan, nagawa kong ikabit ang piraso ng profile na tubo na may nakakabit na rolyo. Nakatulong ang rolyo para maayos kong nabatak ang kawad lalo na sa buong 50 metrong haba. Ang kawad, kumpara sa iba't ibang sintas at lubid, halos hindi talaga nababanat at yan ang kailangan ko. Kinailangan kong pagdugtungin ang kawad gamit ang mga pang-ipit ng kable para umabot sa tamang haba. Pagkatapos, kumuha ako ng carabiner at plumb bob. Tinali ko ang sinulid ng plumb bob sa carabiner gamit ang simpleng loop. Madaling dumulas ang carabiner sa kawad. Pinapadali ng loop ang mabilis na pag-adjust ng haba ng sinulid ng plumb bob, sabay mo lang hiilahin ang dalawang sinulid. Kapag walang galaw, agad na nananatili ang plumb bob sa tamang taas. Ang bakal na ipinukpok ng mga surveyor habang sinusukat ang lote ng kapitbahay ay tumapat mismo sa hangganan ng aming harapang bakod. Malinaw na tinutukoy ng lubid at plumb bob kung saan itatayo ang bagong bakod, kaya inayos ko ng bahagya ang mga halaman sa gilid ng kapitbahay. Dapat ang asawa ko ang mag-aayos ng punong plum, kaya ako na lang ang sumangga sa sanga. Nag-ehersisyo rin ako sa mga sanga ng seresa namin. Hindi na ipakita sa kamera ang aktibong trabahong ito. Sinisigurado kong walang sangang tatama sa lubid. Mabilis ipinakita ng plumb bob na lumihis ang unang post ng lumang bakod at nakatungo sa kapitbahay. Mas malala pa ang pangalawang post. Tuloy tayo. Noong 2006 nang binili namin ang aming lote, nandyan na ang bakod na ito. Ayon sa kwento, itinayo ito ng mga dating may-ari ng katabing lote kahit hindi ito pabor sa kanila. Sa wakas, naibalik na ang bakod sa tamang pwesto nito. Tiningnan ko pa nga ang plano ng aming lote. Mula kanto hanggang kanto, tuwid ang linya. Siyempre, maliliit na bagay lang ito. Nasanay na kami sa mga dangkal na lupa. Kung wala yon, mapapansin mong lumiit ang espasyo sa likod ng kulungan. Mukhang ang mga dating may-ari ng katabing lote ang nagpasimuno ng intriga. Ipinapakita ng sinulid kung gaano kalayo sa patayo ang mga lumang poste sa paglipas ng mga taon. Kasi hindi basta-basta ang lupa dito sa amin. Magiging sanhi ito ng kaguluhan at pag-uga at ang bakod ay muling lumilihis papunta sa gilid ng kapitbahay. Ang luma naming compost bin sa kahoy, lumalampas na sa hangganan. Maraming nasasabi ang nakaunat na kable parang kwerda sa musika. Sa kasong ito, sa malungkot na musika. Sa likod ng compost bin, ayaw ring bumalik ng bakod sa dating pwesto nito. Lumabas na kalahati ng aming damuhan ay pag-aari na ng kapitbahay. May nakabitin na plumb line sa ibabaw ng compost bin na gawa sa styrofoam, pero mas madali itong ilipat kaysa kahoy. Ano man gawin mo, sako pa rin. Ang mga unang namukadkad na narcissus sa likod ng aming styrofoam na kubeta, halos lahat napupunta sa kapitbahay. Maging ang ikalawa sa huling post ay lumalagpas din. At kung medyo ililihis mo yung kable, mas magiging maayos para sa atin.
Sa atin na ulit ang mga Narcissus. Nagduda ako kaya tinawag ko ang mga kapitbahay para mag-usap pero wala talagang nakakaalala kung ano ang nasukat ng mga geodetic engineer dito. Pagkatapos mag-usap, napagdesisyonan naming gawing basehan hindi yung malaking post, kundi yung mas maliit na nakatago sa likod. Doon nagsisimula ang bakod na labis na nakatagilid, naghihiwalay sa mga kapitbahay sa kabila. Dahil mahirap kumabit sa tamang post, nagdagdag ako ng pagbabago sa kasalukuyang istruktura. Parang 78 sentimetro lang naman. At ang mga narsiso ay mas atin na kaysa sa kapitbahay. Ang compost bin na gawa sa styrofoam ay hindi lumalampas sa hangganan. Kung ang hinilang kable na parang gitara ay tumutunog, siguro mas masaya na ang musika nito ngayon. Para sa akin, sigurado yon. Ang malaking parang ay bahagya pa ring pag-aari ng kapitbahay at ang kahoy na compost bin ay may isang sulok na eksaktong nasa teritoryo namin at halos pati ang ikalawa. Kung kanting tabas lang, ayos na ang lahat. Pero kung seryoso, kailangan talagang ilipat ang mga compost bin at ang mga halaman kailangan ding ilipat. Ang unang post ay ang posting ladrilyo ng bakod namin sa harap. Hinahanap po ngayon ang pwesto ng ikalawang post. Itinusok ko ang piraso ng metal na bakal. Marami ako niyan. Pero hindi ko makapit ang metro sa mga ganito. Kaya naisip ko ang isang life hack. Ganito ang proseso ng pagmamarka. Sinusukat ko ng metro ang distansya sa pagitan ng mga post at ang plumb line ang nagtuturo ng linyang dapat sukatin. Karaniwang pagproyekto ng lubid sa lupa gamit ang lumang paraan. Mas magiging madali sana kung may paraan lang na maihila ang tali sa mismong ibabaw ng lupa. Pero para magawa ito, kailangan baklasin ang 50 metrong lumang bakod at ilipat ang mga compost bin at lahat ng halaman. Dito, agad kang masasangkot sa malaking laban. Hindi rin makakatulong ang laser level. Gusto ko magtrabaho ng dahan-dahan, hindi nagmamadali. Kaya ito ang napili kong paraan ng pagmamarka. Sa ngayon, walang baklasan. Gusto ko munang tukuyin at sukatin ang mga lugar ng bagong poste, pag-isipan mabuti. Pag-aralan muna ang paraan ng pag-install ng matitibay na post sa lupaing madaling umalsa. Kapag ayos na, siya kasumugod. Ang distansya sa pagitan ng mga post ay eksaktong 251 sentimetro. Sa pagbili, kumuha ako ng kaunting graba at buhangin. Sobra-sobrang nabili ko, kahit kaunti lang ang kailangan para sa bakod. Hindi pa kailangan ng eksaktong sukat sa yugtong ito. Gagamitin ang barena para magbutas at maitama ang posisyon ng mga poste. Sabi nila, ang paghangad ng eksaktong sukat ay isang uri ng diagnosis. Pero kung ganoon, lumalabas na ang pinakaapektado ay ang mga Aleman at Hapones. At kapag tinitingnan mo ang ating mga madalas na tabingi ng mga istruktura sa bakuran, parang lumalabas na tayo, mga post-Soviet na tao, ang pinakamalusog ang pag-iisip. Huwag niyo akong husgahan ng mahigpit pero susubukan kong sirain ang ating mga tabingi na tradisyon. Kaya eksaktong 251 sentimetro, hindi sobra, hindi kulang. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Walang naging problema sa pagmamarka ng pangalawa hanggang pang-5 post at mas nasa panig natin ang kanilang pwesto kumpara sa lumang bakod. Sinuri ko gamit ang tali kung walang mga anomalya sa grabidad. Maayos gumagana ang plumb bob. Lahat ay eksaktong-eksakto. Sunod, tumapat ang ilang poste sa dating bakod. Iniwan ko ang plumb bob eksaktong nasa ibabaw ng tulos na ika-5 minarkahang poste. At gamit ang marker, tinandaan ko ang pwesto ng carabiner sa tali. Kung ano ang magiging laman ng bagong bakod, hindi pa tiyak. Maaring hybrid ito. Kahit anong bakod, dapat may matibay na poste. Sa minarkahang lugar, ikinakabit ko ang clamp sa kable. Gamit ng life hack, ikinabit ko ang metro sa clamp. Napansin ko na kapag ipinasok mo ang strap ng metro sa tali at katawan nito, meron ka pang karagdagang life hack. Pwedeng isabit ang metro sa tali, ngunit madalas lumalaylay ang tape nito. Dito magagamit ang life hack gamit ang electrical tape. Kung profesional akong gagawa ng bakod, gagawa ako ng espesyal na kable na may marka para sa mga poste para hindi na kailangan ng metro, tali at plumb bob lang. Hindi mo na kailangan ng life hack gamit goma sa bakal at clamp. Sapat na ang pinakamahaba kong 10 metro. Pagkatapos ng 10 metro, wala nang sagabal sa pagtusok ng bakal na poste.
Nagdagdag pa ako ng 4 na sentimetro sa 10 metro. Ang 10 metro at 4 na sentimetro kapag hinati sa 4 ay nagbibigay ng mahalagang 251 sentimetro. Tinandal ko na ang life hack gamit ang electrical tape, kaya nilalaktawan ko ang ika-6, ika-7 at ika-8 poste at minamarkahan agad ang ika-9. Itinutusok ang ika-9 na bakal sa lupa gamit ang plumb bob bilang gabay, saka nilalagay ang carabiner sa marka ng kable. Ang poste ay tumama sa tagong tumpok ng bakal na nakalimutan ko. Sabi ni Joseph Stalin, mas gumanda at sumaya ang buhay. Totoo, hindi ko na kailangang ipagbenta ang bakal. Huling beses akong nangolekta ng bakal ay noong nasa Soviet na paaralan pa ako at libre ko pa yon ginawa. Pinili ko munang tamad na markahan ito at hindi alisin kasi kailangan ko munang gumawa ng tuwid na basihan na pagbabatayan. Una, nais ko magtayo ng mga post sa magkabilang dulo at ilan sa gitna para hatiin ang 50 metro sa mas maliliit na bahagi. Dahil nakaharang ang kahoy na compost bin, nilalaktawan ang pagmamarka at inilalagay agad ang kasunod na post. Nilalaktawan ko rin ang poste sa likod ng styrofoam compost bin. Para hindi ko matapakan ang mga digaanong kitang bakal, tinutusok ko rito ang paborito kong materyales. Kahit dapitapon, madali silang makita. Hindi pa rin nauubos ang supply. Dumating kagabi ang metal para sa mga poste pero hindi na ipakita ang pagbaba. May isa pang kapitbahay na nagdala ng bakal. Siya ang may pinakamahabang trailer sa aming lugar sa Gomel at marahil sa buong Belarus na kayang hilahin ng isang pampasaherong kotse. Sa trailer na ito, madaling mailalagay ang 12 metrong metal na materyales na talagang mag-inhawa. Sa susunod na video tungkol sa bakod, susubukan kong matutunan ang napakakaunti ng trabahong kailangan at napakatipid sa materyales na teknolohiya ng paglalagay ng sobrang tibay na post sa mahirap at hitik sa luwad na lupang madaling umalsa, kung saan bihira lang ang post na kayang manatiling tuwid. Gamit ang isang simpleng murang dawa-gawang kasangkapan, madali at eksaktong mailalagay ang post. Kaya kahit may bahay ay kaya itong gawin, lalo na tayong mga sanay magkumpuni sa bahay. Kung tama ang pagkakatayo ng mga poste, hindi ito mababago ng panahon. Pindutin ang like, mag-subscribe sa awitin ni Yasha Kosyaka, pati sa YouTube, VK Group, TikTok at Gen. Lahat ng link ay nasa ilalim ng video. Pindutin ang kampanilya para maabisuhan kayo. Naway maghari ang kapayapaan. Salamat!